Nangibabaw sa 2025 senatorial at party list election sa mga Filipino overseas voters sa Hong Kong, Macau at Malaysia ang mga kandidato ng Duterte ng PDP Laban at ang Duterte Youth Party List batay sa opisyal na resulta ng Commission on Elections. Si Cherry Light magbabalita. Ayon sa Special Board of Canvassers, isinagawa ang opisyal na canvassing para sa mga rehiyon ng Hong Kong SAR, Macau SAR at Malaysia noong Mayo 12, 2025. Alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11081, libu-libong overseas Filipino workers ang lumahok sa halalan upang pumili ng kanilang mga kinatawan sa Senado at sa Kongreso sa pamamagitan ng party list system na isang matinding pagpapakita ng kanilang karapatang bumoto kahit malayo sa sariling bayan. Mula sa kabuang 94,295 na rehistradong botante sa Hong Kong at Macau, 31,637 ang nakaboto na, may voter turnout na 33.55% na indikasyon ng aktibong partisipasyon ng mga OFW sa rehiyon. Nanguna sa senatorial race si Bongo ng PDP Laban na may 20,526 na boto. Sinundan siya ni Ronald Bato de la Rosa mula sa parehong partido na may 18,996 votes at Rodante Marcoleta na may 18,488 na boto. Pasok rin sa top 10 sina Jimmy Bondoc na may 14,340 votes, Attorney Vic Rodriguez 12,918 votes, Raul Lambino 12,899 votes, Attorney J.V. Hinlo 12,568 votes, Philip Ipe Salvador na may 11,948 votes, Doc Marites Mata na may 11,325 votes, Pastor Apollo C. Kibuloy na may 10,234 votes. Sa party list race, nanguna ang Duterte Youth na nakakuha ng 6,153 na boto o katumbas ng 22.78% ng kabuuang boto. Sa Malaysia naman, 2,747 sa 9,669 na rehistradong botante ang lumahok, katumbas ng 28.41% turnout. Patunay ito na kahit nasa ibayong dagat, aktibo pa rin ang mga Pilipino sa pagpili ng mga leader na kanilang pinagkakatiwalaan. Muli, si Bongo ang nanguna sa senatorial race na may 1,758 votes. Kasunod si De La Rosa na may 1,675 votes. Si Rodante Marcoleta naman ang pangatlo na may 1,564 votes. Pasok din sa top 10 sa Malaysia sina Jimmy Bondoc na may